Confirmed na may love life si Ma'am Catherine na isang hula, no, na si Jay Costura, mga kasimres. And again, hula ito ha. Kasi ang parang tinutukoy niya dito ay si Mayor Mark Alcala, mga kasambreros. Pero papakinggan natin ito mamaya, mga kasimres. And sasabihin natin ng detalye. Tapos ito, si Ma'am Cath ay espesyal, no, para kay Daddy Bay, mga kasambreros. Tapos si Nanay Christy Fermin, Catherine special guest sa birthday ni Daddy Bay. So yan ang ating mga alamin. Si Ma'am Christy Fermin, may sinabi rin siya dito about kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. Iisa-isahin natin ang items na ito, no. Sisimulan natin ito sa isang post dito na parang may inamin daw si Ma'am Catherine, mga kasambreros, dito sa kanyang first interview, no. Tapos may pictures ng Cath din, mga kasambreros. Umamin siya na may special someone. Tapos ay ito po ay parang throwback photos ng Cath din, of course. Sabi ni Mars, typical 8 hours ago, sigurado na nga ba ang lahat ang pagkawala ng New Year post ni Catherine Bernardo ay nag-meet siya. So yun pala, no, bakit daw walang post ngayon si Ma'am Catherine kagaya last year nung sa Grapes nga, no. Ibig sabihin ba no, nakatagpo na siya ng love life talaga, mga kasambreros. Lumalakas ang ebidensya. Ang pagkawala ng New Year post ni Catherine Bernardo ay naging siya ng isang malaking kontrobersya na kinasangkutan ng kanyang pribadong buhay. Habang ang iba ay naghahanap ng pruweba, ang mga haka-haka tungkol sa kanyang bagong boyfriend ay hindi mapigilan. Matapos ang mahabang panahon ng pagiging single mula sa isang masakit na breakup, tila handa ng aktres na harapin ang bagong yugto ng pag-ibig. Ngunit, sino ang maswerteng lalaking ito na piniling pakasalan at makasama habang buhay ng nag-iisang Catherine Bernardo? So, wala namang sinabi dito kung sino, pero yung pictures ng Cath din, no? Yung andito. So, hindi si Mayor Mark Alcala. So, maka-Cath din po, no? Si Mars typical, mga kasambreros. So, hoping and praying talaga tayo dyan, no? Pero in the meantime, ay mag-enjoy tayo sa enjoy na ginagawa din ng Cath din separately sa kanilang mga buhay. And then ito, Dubai Palaboy, of course, no? Support din si Dubai Palaboy, mga kasambreros. Sabi dito sabi ni Dubai Palaboy, get a man with a future plan, not a boy who just wants to have fun. Tama. Words to live by from Catherine Bernardo. Simple pero tago sa puso. Hindi lang kilig, may laman. Because real love isn't about promises, it's about plans, growth, at direction. Kung ready ka na sa future, ready ka rin sa tamang pagmamahal. Agree ka ba? Tama, no? Kasi marami nagsabi na, titig pa lang ni Mayor Mark Alcala, itsura pa lang ni Mayor Mark Alcala, sobrang pogi, sobrang bababla. So, hindi lang actually kilig, no? It's about responsibility, it's about commitment, it's about lifetime na partner, mga kasunod na pinag-uusapan dito. Kung kaya, hindi basta-basta, no? Hindi basta-basta ang sinasabing pag-aasawa, mga kasambreros. Tapos ito na nga ha, yung related dito sa Grapes na sasabi ng mga tao na natagpuan na ba ni Ma'am Catherine, no? Yung yung love life niya, kasi nga hindi na siya kumain ng trend na grapes, mga kasambreros, kagaya last year or last year, kasi 2024, 2026 na tayo ngayon, mga kasambreros. So, one day ago, Yukina Chan, bakit kaya hindi na sumabay sa trend ngayon si Catherine Bernardo na kumain ng grapes under the table? Nakamit na nga ba niya ang hinahangad niyang pag-ibig? Sino nga kaya? Kina Alden Richards at Mayor. Anyway, ginawa niya ang trend na yan last year. 2024, wala siyang entry ngayon nung 2025. So, last year pa, no? And ito, hindi ako honestly naniniwala dito sa mga pamahiin na to, mga customers, kasi it's just a matter of belief mo eh. Kung naniniwala ka, hindi paniwalaan mo. So, mas naniniwala tayo sa destiny ng Panginoon, mga kasembreros. So, mas doon tayo naniniwala. At of course, na yung experience at yung pagsasama ng Cath din, mga kasembreros, sa Hello Love Goodbye and Hello Love Again, na sinubok na, mga kasembreros, ng panahon na yung friendship nila, yung kanilang deep knowledge and understandings about isa, no, andoon, mga kasembreros. So ako, hindi ako naniniwala, kasi kahit na sampung lamesa pa ng grapes ang kainin mo,
sa New Year mga kasembreros kung hindi ka naman ready pa at saka ayaw mo pa, no, at saka kung pa nasa sayo, no, kung maghanap ka, makakita ka talaga. Pero kapag in-enjoy mo ang singleness kagaya ng Kath din, ay kung pa single ka, no, so ganun mga kasembreros. So kung may mga nanliligaw, so idededmahin mo muna, no, kung hindi si Alden Richards. So ganun ba mga kasembreros, kasi nasa sayo naman talaga yun. Iba pa, the choice is yours, no, nasa iyo ang desisyon mga kasembreros, hindi sa ibang tao. So yun siya, no, nakakatuwa lang dito kasi ang Kath din, talagang pareho silang tahimik sa New Year mga kasembreros, maliban sa family na mga posts ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros at Phenomenal Box Office Cinema Queen. And by the way, si Ma'am Catherine pala, no, nag-post ng kanyang mga endorsement videos sa Instagram niya mga kasembreros, or Instagram stories ngayong araw. Bale, dalawa ang pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram account. And again, hindi ang personal life niya ito kasi endorsement niya ng KFC at saka yung kanilang pag-promote, no, ng kanilang channel na kapamilya sa All TV mga kasembreros. So All TV 2, no, yung tawag naman nila sa kanilang bagong frequency channel mga kasembreros, na kasama niya rito sina Coco Martin at Vice Ganda. So ito yung parang longer version nung kanilang pag-invite dati, no, na video mga kasembreros, na naka-gray yung kanilang damit. Tapos yun, parang 55 seconds, almost 1 minute ito mga kasembreros. Tapos yung KFC naman niya dito ay different days, different craves. So ito yung kanyang nilagay dito mga kasembreros. So di ba, yung pattern nila ay talagang si Ma'am Catherine ay napaka-private na niya ngayon mga kasembreros. So parang walang madali ang mga netizens na mga dito, na mga hindi gaanong legit ang mga sinasabi mga kasembreros. Tapos ito, papakinggan natin ito mamaya, si Nanay Christopher Min, of course, no, may sinabi about dito kay Ma'am Catherine, Daniel Padilla, Kayla Estrada, wala si Marisa Racales, kay Aiko Milandes pala yung mamaya, no, sa hula-hula mga kasembreros. So parang in-expect nila dito, parang suggestion na sana pag nakita nila yung tatlo, si Daniel, Ma'am Kath at si Ma'am Kayla Estrada nag-usap-usap, ibig sabihin na naka-move on na daw sila lahat, no? Tapos sinabi dito ni Nanay Christopher Min na sana daw magkaroon ng lakas ng loob si Ma'am Catherine na isa publiko ang relasyon nila ni Mayor Mark Alcala, na wala naman talaga. So mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros para marinig niyo po mismo ang kanilang mga sinabi, no? So hindi ko alam kasi syempre, no, kinukuhaan din na ng basis ang ni na OG Diaz, na kahit ngayon ay kahit isang video at picture ay wala man lang makitang magkasama mga kasembreros ang Mayor Mark Alcala at saka si Ma'am Catherine mga kasembreros. So kapag parang sasabi dito na sasabi na ni Christopher Min na maganda din yung isang relasyon, na hindi tinatago, na handa kayong isugal ang inyong relasyon sa mata ng publiko, sabing gano'n mga kasembreros. Wala nga hindi ko lang nagalit dito, no? Ang may proof dito ay sina Sanya Lopez at saka si Mayor Mark Alcala, hindi si Ma'am Catherine. Nakita niyo sa video mga kasi si Sanya Lopez ang may video, at saka si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So yun ang wish daw nila mga kasembreros, na ipakita, no, at saka maging matapang na si Ma'am Catherine mga kasembreros, na ilahad ang kanyang relasyon, no, kay Mayor Mark Alcala, which I definitely disagree kasi wala naman talagang sila. Tapos ito, hiling ng netizen, magkasama sina Alden Richards at saka si Kylie Padilla, no, doon sa bagong serie nga niya na Code Gray, na isang medical drama mga kasembreros. So 2 hours ago, Alden Richards, upcoming medical drama na may title na Code Gray, bet kong partner niya sana si Kylie Padilla, pero kahit sino i-partner sa kanya, bagay naman talaga. O si Kylie Padilla, talagang sobrang galing nito, no? Maputi din siya, no, kagaya ni Sir Alden, na anak ni Robin Padilla mga kasembreros. So grabe, no, nakita mo talaga ang gaganda ng mga iniwan ng mga lalaki sa showbiz mga kalas, pero grabe,
dito makita na walang kasawaan yung ibang lalaki na artista. Ang gaganda, sina Sara Labati, iniwan din, sobrang ganda, no? Si Ellen Adarna, iniwan din, so nag-iwalay din sila. Christine Reyes at saka Marco Gumabaw, nag-iwa ata ito, nag-break up din. So, Andrea Brillantes dati at saka Richie Rivero. Tapos ngayon, may bagong ano naman si Andrea. So, parang nakita mo talaga na kapag walang kontentuhan talaga sa relasyon, maghanap at maghanap kahit anong ganda, anong pogi. Ito yung sasabi natin na hindi lang ganda at pogi ang hinahanap ni Ma'am Catherine at saka ni Alden. So, there should be a deeper and more intimate na connection and relationship at saka responsibility, no? At saka respect. No? Ganun, basta godly, no? Maka-Diyos mga kasunod, and that's Alden Richards. No more, no less, no? Huwag ka na maghanap ng iba, Katreng. Naku, pag naghanap ka pa, talagang kukuha ka na lang ng iyong ng bato na ipupukpok sa sarili mo, no? Sabi doon sa isang post kahapon ni Swisher ng mahirap na pangalan kahapon, mga kasembreros. Tapos ito, 9 hours ago, talaga nag-sermon, no? 9 hours ago, Philippine Entertainment, bumati rin siya, no, kay Alden. Ang aming pagmamahal sa iyo ay mananatili. Happy birthday, Alden Richards. Lahat ng gagawin mo, susuportahan namin dahil napakabuti mong tao. P.S. Ka-birthday mo ang isa naming admin na mahal ka rin, si Admin Michael or Mikael, mga kasembreros, by Admin Harry. So, part pala ito ng ng A-team, mga kasembreros. And yon, birthday ni Mami Min. Aabangan natin yan bukas, mga kasembreros. Or yung mga posts ni dito ni Mami Min, mga kasus, kasi tahimik din ang Instagram or social media niya or sokmed niya Mami Min, mga kasembreros. So wala rin siyang pinopost tungkol sa kanyang birthday. Magkasunod na silang birthday ni dito Alden Richards, mga kasembreros. So yon, talagang inaabangan ko rin yung mga posts. Sana naman ay mag-post din, no, si Mami Min, mga kasembreros, ng kanyang birthday celebration again with Attorney Georgie, no, or kung ba parang double celebration na lang nila ng success ng Anne Mary na first time nilang i-produce, mga kasembreros. So alam ko ang birthday ni Mami Min is January 4 or January 5, mga kasembreros. So yun, January 5 bukas. So bukas ang birthday. So ako pa yung nag-voice over ngayon, January 4, Sunday, mga kasembreros. Baka kasi malate ko ma-upload yung isang araw. So yun po, no, mga kasembreros, 5:44 PM. At saka umuulan, mga kasembreros, habang ako po yung nag-voice over. And ito, nauna na nga bumati ng happy birthday kay Mami Min, mga kasembreros, ang Catherine Blue Hearts. 2 hours ago, happy birthday to our Queen Mother, Tita Min. Thank you for raising and giving us such a beautiful daughter inside and out, Catherine. Your love, guidance, and strength truly shine through her. We are grateful, or we are forever grateful. I wish you nothing but a life filled with good health, genuine happiness, peace, and endless blessings, no? Tapos, next item natin, ito, picture ni na Maha at saka ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Nasa labas sila dito, tapos pareho naka-black. Pero if I'm not mistaken, ay throwback ito, no? Mga kasembreros and mga Catherinatics. So, talagang mag-best friend, no, ang dalawang ito, lalong-lalo na ngayon magkakaroon sila ng serye. Hindi ko lang alam kung kailan ipapalabas yung Someone Someday, yung pinakaunang araw o gabi na ipapalabas ito, mga kasembreros. So, pero sana matapos din agad. And hindi ko sure kasi baka baka sa Netflix nang din ipapalabas. Sana sa Netflix na ipapalabas, no? Para hindi ka talagang sinabotahe na kasi pag may frequency na sila sa All TV, baka doon ipapalabas, mga kasembreros. So, pero hindi pa ako sure. I-update ko na lang kayo, mga kasembreros. Pasensya na po, medyo malakas ang ulan. Tapos, last item natin. By the way, nag-post pala. May bagong post, mga kasembreros, si Ma'am Naybara about kay Ma'am Catherine. Pero sa next vlog na natin or next items na yun, mga kasembreros, no, sa susunod na vlog. And then ito, ang cute nito, mga kasembreros. Kasi yung magkapatid na Boop at saka Kimi Yap ay parang may partner sila. So si Ma'am Catherine na lang yung wala dito. Of course, si Alden, yung kanyang home
yung kanyang tahanan, mga kasembreros. So si Kim Yap and si Boop Yap, mga kasembreros, no? Mas matanda yata si si Boop Yap, mga kasembreros. May mga lahing Chinese ito sila. This was during the promo pa po, no, ng Hello Love Again. Parang nagpa-black screening yata dito yung mismong mga glam team niya, mga kasembreros. So grabe, no, from mula sa pinakababa hanggang sa mataas na mga kaibigan at saka family and friends, at saka parang ang suporta ng lahat ay parang all out dati sa Hello Love Again, kung kaya nagkaganoon, no. Grabe yung kanilang achievements, mga kasembreros ng Hello Love Again. Blockbuster sa lahat ng blockbuster, mga kasembreros. Tapos yung main item natin, itong kay Aiko at saka kay Jay Costura, na although ako mismo ay hindi naniniwala, no, sa hula-hula, mga kasembreros, ay ito papakinggan na natin ito mamaya, mga kasus, yung part lang ng kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. So ika-cut ko na lang ito kasi medyo mahaba ito. Marami siyang sinabi about sa mga politicians, pero yun nga, merong mga artista, and then kasama dito si Ma'am Catherine na sinasabi niya na about kay Mayor Mark Alcala. Parang wala naman siya sinabi na pangalan, pero sabi niya ay maraming pasabog si Ma'am Catherine this 2026, and then masaya ang batang ito, no, sa love life niya, mga kasembreros, which is siguro ang iniisip niya dito ay si Mayor Mark Alcala, kasi yan ang parang sabog na sabog ngayon, at saka trending na trending yung kanila ni Mayor Mark Alcala, mga kasus, which is definitely not true, mga kasembreros. So papakinggan natin itong portion ng kay Ma'am Catherine, mga kasembreros, no, sa kay Jay Costura. So para mapakinggan nyo lang, and then yung kay Nanay Christy Fermin, mga kasembreros. So yun lamang, and then napakinggan natin ang salita ng Panginoon afterwards, mga kasembreros. So ito, ulitin natin, hula lamang ito, mga kasembreros, and ayaw natin ng hula, pero since sinabi niya dito, or parang sinali nila si Ma'am Catherine, ay isasama natin sa ating items, mga kasembreros. Yun lang po, and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Pakinggan po natin ang Word of God afterwards. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo, sa nakikita ko, May love life na ba siya o wala? I can say na meron. Parang masaya ang bata. Yan, masaya. So, tahimik ang karera niya. Pero madami siyang pasabog ngayong 2026, no? I can say na masaya ang bata ngayon. Parang blooming siya. So, may love life siguro na tinatawag. Deserve niya. How about si DJ, si Daniel Padilla, tsaka si Kyla? Well, sa kanilang dalawa, no, I can say na sana maging maganda ang kung anong meron sila. Sa nakikita ko, sunod-sunod naman, magiging busy lang talaga sila sa mga upcoming projects nila. Pero you think tatagal sila? Well, sa nararamdaman ko, actually, ito lang naman ay isang pakiramdam sa dalawa, no. Maaaring sila din ay may issue sa third party. Oh my God, kasi nga 2026 so it's, is 2026. So it's a challenging part talaga yan sa mga couples. How about si Kim Chu and Paulo Avellino? Kim Chu and Paulo Avellino, sa nakikita ko sa dalawa, masyado kasi silang especially si Paulo, hindi siya yung tipong showy. Yes, sa nakikita ko, nararamdaman ko sa kanya, mas gusto niya yung private, no? So baka bigla na lang papasabog ito sa 2026, no? Pero I can say na si Kim Cho ay hindi pa handa to settle down, and wala din ako nararamdaman na pregnancy sa kanya. So, alam naman natin lahat, sa nakikita natin, talagang hardworking talaga si Kim Cho. So, focus mo na siya sa Tingin mo, Mari, yung problemang kinasasangkutan ni Kim against the sister, maayos ba o mauuwi talaga to sa demandahan? Nakakalungkot isipin kasi talaga na dumaan sila sa ganong sitwasyon. Pero sana hindi na umabot sa Korte. Parang korte. So mapag-usapan na lang kahit paano magkapatid naman sila. Pero hindi pa rin kasi rason yun na gawin niya sa kapatid niya yun. Pero I'm hoping maaayos nila at maibalik ang nararapat kay Kim kasi pinaghirapan ng bata na yun. Alam natin kung paano siya nagsimula, paano siya nagsikap, tapos yung struggles niya. Sa tingin mo, Mari, si James Reid at si Catherine Bernardo, kasi may gagawin silang soap opera, ilo-launch next year. Kikita ba yung tandem nila? Sa akin, parang mismatched sila. Okay. Hindi sila, yes. Though, they can try, pero yung tinatawag na
magtatagal ang kanyang tandem. It's not, Oh. How about si Elijah Canlas and Miles Ocampo? Well, sa kanila is something to cutie-cutie kasi yung dalawa, no? Mm-mm. So, posibleng maging successful ang dalawa. Oo, kasi parang banayad lang Oo, sila, no? yes, Tahimik soft lang. lang. Oo. O eto, Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Kayla Estrada, ikaw naman ang mauna. Sana makita natin silang magkakasama na nagkikwentuhan. Kasi pag nakita na natin silang nagkikwentuhan, ibig sabihin, move on na ang lahat. Ako naman, wish ko na isang araw magpakatotoo na si Catherine Bernardo at si Mayor Mark Alcala. Ay, iyan. Kasi Oo. nagpakatotoo na si DJ at saka si Kayla. Mas maganda yung isang relasyon na wala kayong pinapakipanimbangan, wala kayong itinatago, handa kayong isugal ang inyong relasyon sa mata ng publiko. Tuba. Oo, Yun oo, na yun. ganda yun. O kahit ano pa ang mangyari, Oo, mahal oo, nyo oo. isa't isa, ipaglaban nyo. Yes, yan ang wish. Yan, Oo. totoong wish. Totoo. Oo, kasi Ikaw. Ay, siyempre yun ang wish ko talaga sa kanila na dapat ito si Catherine nga magpakatotoo at saka si Daniel at si Kayla. Nagpakatotoo na sila, nagnandyan na sila. Tapos si Catherine hindi naman siya. Para move on na kayong tatlo, di ba? Eh kay Mayor Mark Alcala. Naku, si Mayor Mark Wish mo, Alcala, ang huwag wish siyang ko- umamin para mapunta sa'yo. Kay Romel. Oo, Mayor. Mayor, naku, wag ka na umami. Mayor, akala mo lang, hindi ka namin bet. Itong dalawang ito, Bet. mahal na mahal ka. Bet na bet. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito mga kasimbrero. Sana po ipatapusin natin. Ang title po ay Huwag Mong Tigilan. Bakit kaya, no? Matthew chapter 7 verses 7 hanggang 8. Keep asking, sabi dito, and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks the door will be open. So napakaganda ito mga kasembreros. Tayo kapag mapadesperado tayo na makamta natin isang bagay, na magawa natin at matapos yung isang bagay, kung gusto kong nangliligaw tayo, ipupurso natin hanggang sa mapasagot natin, yung pangarap natin kapag hindi natin na nakakamtan pa, at saka eager tayo na talagang makamit natin, makamtan natin mga kasembero. So we have to continue. No, we have to not to stop mga kasembreros. Huwag nating tigilan. Kumaga pa kapag ikaw ay talagang desperado at gusto mo talaga isang bagay, ay magpapatuloy ka hanggang sa makamtan mo ito mga kasembreros. So well, of course, no, hindi yung sama-sama kundi sa mabuti natin na mga hangarin at saka mithiin sa buhay mga kasembreros. Dito, nire-remind tayo ni Lord Jesus Christ, no? Kasi siya mismo ang nagsabi nito sa atin. Sabi niya, keep on asking, no? Magpatuloy tayo, huwag nating tigilan. Referring to prayer, no? Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, hindi lang tayo ngayon mananalangin or hindi lang bukas, kundi hanggang tayo ay nabubuhay, or habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. We have to be lifetime yun mga kasembreros. So di ba ang tao hindi nabubuhay kapag walang pagkain material, no? 3 times a day, 3 beses ang araw. So parang panalangin ganoon din po, no? Gawin natin itong pagkain natin na hindi tayo nabubuhay sa isang araw or hindi natin tinatapos sa isang araw na hindi tayo kumakain mga kasembreros. So ganun po dapat ang panalangin kasi hindi lang siya sa paghingi mga kasembreros, yung panalangin, ito rin yung way, it's also the way mga kasembreros na nagpapasalamat tayo sa Diyos, kinukwento natin yung gusto natin ikwento, i-open up natin yung gusto natin i-open up, at saka kumapa yung lahat ng emotions na meron ka, masaya ka ba, malungkot ka ba, excited ka ba, nagulat ka ba, namangha ka ba. So lahat mga kasembreros, no, ng may galit ka ba, no? O pwede mong open up lahat mga kasembreros because God will just listen. So kumbaga pa, hindi lang siya sa isang emotion nakafocus na pag humingi ka lang, no, nakikinig siya mga kasembreros. Hindi po, no? Sa lahat po ng kwento, lahat po ng i-open up natin mula sa ating puso, sa ating buhay, ay makikinig po ang Diyos natin kapag tayo po ay may maganda at mabuting intensyon. Yung puso natin ay pure, nagpapakumbaba tayo sa kanyang harapan, sincere tayo mga kasembreros. So ang Diyos po natin ay makikinig sa atin. Kung ang ating nanay o ang ating BFF minsan ay parang kung paulit-ulit niya ating kwento, ayaw na niya makinig,
Kung pabalik-balik na lang yung ating mga hinanaing, ayaw niyo makinig, ang Diyos po natin hindi po ganun. Kahit pa ulit-ulit yung ating prayer request, kahit na pabalik-balik yung ating mga kwento, kapag nananalangin tayo sa Panginoon mga kasumres ay makikinig siya. Tapos, kasi di ba minsan yung ating mga kaibigan o kung sino mga tao sa pabuhay natin, talagang magsasawa sila makinig kapag ulit-ulit yung kwento mo, pero si Lord po ay hindi. So yun po yung isa sa mga pinagkaibang ng Diyos sa ating kapwa-tao. Hindi na ibig sabihin na hindi natin sila mamahalin or hindi natin sila iaarugain or ituring na tawag dito, nakapamilya and so on, mga kasama or gawa ng mabuti. Pero may mga times lang talaga na ang kapwa natin ay nape-fail, no? Kapag mortal beings, given na yun na hindi po tayo perfecto, hindi po tayo okay sa lahat ng panahon. Minsan may mga bad days tayo, may mga trials tayo, may mga problema tayo at mga goals na dapat i-achieve, no, or gawin sa isang araw. When Jesus tells us to ask, seek, and knock in prayer, He is emphasizing the importance of persistence and faith in our relationship with God. We are encouraged to continually bring our requests, questions, and concerns before God, just as a child keeps asking for something they need or desire. So, parang isang bata, no, na clingy, mga kasembreros na paulit-ulit kapag ang anak natin minsan ay gusto ng ice cream, minsan na pag hindi natin ginagawa ay iiyak yan, no? Talagang magpupursige na gagawin lahat para lang makahingi ng ice cream or ng taho o ng anuman dyan, mga kasasagusan, laruan. So parang ganun daw ang sinasabi ni Lord Jesus dito na tayo bilang mga anak ng Panginoon, we have to be persistent sa ating pananampalataya. So kagaya ng kunwari, di ba may faith ka dito, malalim ang relationship mo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na nalipat ka na ng lugar ay magbabago din yung iyong pananampalataya. Magbabago din yung iyong relationship sa Panginoon. So dapat hindi ganun. Dapat nga mas lalong maging malalim yung ating relationship sa Panginoon habang tumatakbo ang panahon at taon sa ating buhay. So ganun po siya, mga kasambreros. And by knocking, sabi dito, we show our trust in His plan or God's plan for us by seeking God's wisdom and guidance with a sincere heart. So ito yung sasabi natin kanina, dapat sincere, no? Kumaga pa genuine or authentic yung ating puso, mga kasambreros. Hindi yung mananalangin ka lang kung may kailangan ka, tapos kung wala na, hindi ka na mananalangin. Kunwari, ngayon mananalangin ako, bukas hindi ko feel kasi okay ako, no? Kapag okay ka, hindi ka na nananalangin. Kapag may success ka, hindi ka na nananalangin at hindi ka nagpapasalamat. So, tapos kapag may problema ka lang, saka ka lang dumudulog sa Panginoon. So, hindi po ganun, mga kasembreros. Nasa up moments tayo, nasa down moments tayo, nasa problema tayo na moments natin, nasa tagumpay tayo na moments natin, ay mananalangin tayo sa Panginoon, mga kasembreros. And by knocking on the door of heaven with faith, we can expect that God will open doors of opportunities, blessings, and revelation in His perfect timing. So, ang ating ding pong isipin dito, yung perfect timing ng Panginoon, mga kasembreros. Minsan, pag nananalangin tayo, it takes months, it takes years, it takes sometimes nga decade, no? 10 years minsan ang inaabot, mga kasus. Kagaya ng isang doktor, no? Bago niya matupad yung kanyang pangarap na maging doktor, ay kailangan niya mag-aral ng 10 years, mga kasembreros. So, which is, it really takes time, no? Pero dahil pangarap niya ito, ay magpupursige itong maging doktor, mga kasembreros. Sa hirap at ginhawa, ay kakayanin. So, let's reflect on our prayer life. Are we giving up too easily when we don't see immediate results? Are we seeking God's will with genuine intention? Or are we just going through the motion? So, yun na. Check natin yung ating sarili, yung ating prayer life. Genuine pa ba? Totoo yung ating intention? Baka nanalangin ka lang kasi gusto mo nga gantihan ng iyong kaaway. Lord, nanalangin ako na sana madapa si ganito, sana magkasakit si ganito, sana sirain mo yung pamilya. So, hindi po dapat ganun yung intention ng ating puso, mga kasembreros. So, kung meron tayong kaaway, patawarin natin sila, no? Tsaka bless them instead, mga kasembreros. And God will just, kapapaalam ng Diyos yung kanyang gagawin, mga kasembreros, no? Because He is the avenger. Siya yung tagapaghiganti sa atin. Pero sa atin, yung part natin ay patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Kasi kapag hindi tayo nagpatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon, mga kasembreros. Let's remember that God is always ready to listen, respond, and provide for His children. We can experience the transformative power of God's love and grace in our lives by asking, seeking, and knocking in prayer with perseverance
and faith. So, panalangin mga kasembreros. Wala tayong talo kapag tayo po ay prayerful mga kasembreros. As a matter of fact, ay parati tayong standing in the victory of triumph and success mga kasembreros kapag tayo po ay mapa-addict na maging addict tayo sa panalangin. Kagaya ng pagkain natin araw-araw na hindi tayo nakakatulog, hindi tayo nakakapunta ng school, hindi tayo nakakapunta ng trabaho, hindi tayo hindi natatapos ang araw nang walang pagkain mga kasembreros. So, ganoon din dapat ang ating panalangin sa buhay. Matthew 7:8 mga kasembreros. Matthew chapter 7 verses 7 to 8 invites us to or into a dynamic relationship with God characterized by trust, persistence, and active engagement. It encourages us to not only voice our needs, but also to actively seek God's will and to persistently pursue His presence. So, persistent tayo mga kasembreros, no? Porsigido, desperado, tuloy-tuloy, walang tigil mga kasembreros. This timeless principle remains as relevant today as it was when Jesus first spoke these words, offering a pathway to deeper faith and understanding. So kung gaano daw ka-importante ito, yung salitang ito, nung time mismo na sinabi ito ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciples and the people around Him, ay mas relevant din ito at saka importante ngayon at saka sa darating pang panahon mga kasembreros sa ating buhay. So to seek and find a closer relationship with God, we must approach Him with a sincere heart and a genuine desire for connection. So, yun, talagang puso mga kasembreros. Ano yung intention nating puso? Ano yung motivation at saka yung reason, dahilan kung bakit tayo nananalangin, yun yung pinaka-nagmamatter sa Panginoon. And of course, we have to be genuine. We have to be authentic mga kasembreros because yun, doon nakatingin ang Panginoon natin sa ating puso. Sometimes, yung binubukan ng ating bibig ay tama, pero yung intention ng ating puso ay mali. So, hindi rin po yun kalugod-lugod sa ating harapan. Alright? So, kaya wag nating tigilan. Wag tayong tumigil mga kasembreros. Sinalamat sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and perseverance, no? At saka tuloy-tuloy na pananampalataya and prayer, mga kasembreros, sa ating buhay sa Panginoon. In Jesus' mighty, sweet, magnificent, above all name, Jesus Christ. And everyone said, we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.